Okay, so nabaklas na natin yung engine nitong B50 sa kanyang chassis. Ito yung mga picture na unti-unti ko nang unti-unti nang binabaklas ko sa chassis yung mismong engine niya. Bali dito wala na yung niya, yung block. Pero naman, nakahiwalay yun, nakatago lang sa loob ng bahay. Yan. Sa huli na natin i-repaint. Tabi muna natin siya dito. Pagagandahin natin yan. Tapos ito na yung nabaklas ko na engine parts. Ito yung mga tornilyo. Halo-halo na yan. Baka pag nabuo may sobra. Clutch housing kasama mga lining. Bushing, magneto, red valve. Yung clutch niya, lever sa loob ng makina. Camshaft, kick, piston, crankshaft, keyring yung cambio, damper, clutch damper, carb, tapos yung crankcase. So ito bagong sigunyal ito kasi yung dating sigunyal niya nag-stock up na, tapos ang lakas na nung kalog niya yung play. Kaya naghanap ako, bumili ako nung lang sigunyal lang sa halagang 500 pesos. Medyo mahal yun pero okay na rin. Importante matapos lang. Bale ang ginawa ko muna, 'di ba, binaklas ko, tapos ito binubuo ko ulit. Wala pa tong mga gasket, binubuo ko lang kasi kinakabisado ko yung yung mga parts niya, tsaka marami kasing tornilyo na na lost thread na. So binubuo ko para mabilang ko yung mga tornilyo na kakailanganin na bilhan ng bago. Ito na yung sa stator niya, yan. Yung magneto medyo sumasabit Tapos ito lost thread nga pala tong yung side nito ng sigunyal, yan. Bali i-re-thread ko na lang yan, madali lang naman yan. Bali ang pinoproblema ko dito, ito, may sabit siya, hindi siya smooth na umiikot Kasi pagka hindi smooth, hindi yan pagka dumidikit yan, hindi yan magbibigay ng kuryente, hindi yan maglalabas ng kuryente. So kailangan may at least 1 or 2 mm siya na na clearance. Yung pulser niya dun sa magneto, dapat may clearance 'yun. So ito, nabuo ko na yung yung mismong engine niya, yan. Pero wala pa yung mga diyan, yung mga red valve, yung block. Yan, dito nagtataka lang ako kasi may tunog dito pag inikot yung magneto. May tick, may ticking sound siya dito. Yun, nawala na yung ticking niya. Sa pala yun, yung kick shaft pala yun. Ito, dalawa yung lock. Yung isang lock hindi nakakawit, kaya tumatama pala sa gearing. Tapos makikita rin natin dito na smooth na tong magneto na umikot sa stator. Bali ang ginawa ko kasi, dumidikit yung pulser sa mismong magnet. So in-adjust ko yung tornilyuhan. Bali ito, try na natin siyang i-kickstart. Okay na yung niya, yung kickstart niya kasi lumalaban na, pumapalag na yung connecting rod. Bale ito na, pagtapos ko siyang baklasin, bale binuo ko muna kasi kinabisado ko yung parts niya. Nilagay ko yung block, yung cylinder head, yan. Tapos luma lang yung spark plug niya, kapalitan ko na rin yan. Tapos wala ring red valve, yan, kung makikita natin wala rin siyang engine sprocket. Pero okay naman yung wiring ng stator niya. Tapos yung tuti oil pump niya hindi na gumagana yan. Bali hahaluan ko na lang ng tuti yung gasolina.
Tapos ito na yung ano, final na backlash kasi lalagyan ko na ng gasket yan. Tapos ito nga pala yung kanyang block. Pinarebor ko na yan kasi kinain na ng kalawang yung ano eh, yung mismong wall. Yan, nakarebor na yan. Tapos binase na lang yung piston dun sa ano, pagkakarebor. Kaya makikita natin nilalagyan ko na siya ng ano, ng mga gasket kasi naka-final na yan eh. So pag tinornilyo ko siya, yun na yun. Dito sa pagkakabit ng side, dito sa may clutch side, yan dapat dahan-dahan lang yan kasi bumibitaw yung ano eh, pagka hindi nailapat ng maigi. Yung kasi dalawa yung lock ng kickshop. Pag bumitaw yung isa, hindi na yan makikick. So baklas ulit yan, pati clutch assembly baklas yan para maiayos yung ano, kickshop niya, yung lock. Dito na i-final ko na lahat ng gasket pati mga tornilyo, tapos nailagay ko na rin yung ano, karburador. So ito na siya ngayon. Yan. Hindi ko na na-video yung ano eh, pagkakabit ko ng block tsaka cylinder head. Pero yan, okay na yung gasolina natin. Papunta na siya ng carb. Pero yung unang pag ano ko dyan, dun ko sa breather na ilagay yung ano, yung hose nung gasolina. So mali yun na yung una na yun. Makikita natin mamaya yung tama. Ito yung kanyang CDI, tapos ignition coil. All is set na, so testing na natin ngayon. So okay na, nag-start na engine. Bali testingin naman natin pag nakakabit yung tambutso. Ayun, so nakita natin okay na yung makina. Bali ito naman ngayon, kiskisin na natin lahat ng ano niya, yung lumang pintura at saka yung mga kalakalawang niya para mapinturahan natin ng panibago. Kinabukasan wala pa rin tayong ibang gagawin kundi magliha ng magliha. Yan, tapos tapalan yung mga butas na maliliit. Tapos syempre lilihain natin yan para kuminis, para magpantay.
So dito, puro liha lang talagang gagawin natin. Maghapon to, mula umaga hanggang hapon na nagliliha tayo para maging maayos yung pinaka-chassis niya. Dito makikita natin na lumabas na yung pinakalata nung nung chassis. Yan kakaliha yan, tapos yan may masilya na yung ibang mga butas tsaka yung mga hindi pantay. At isinabit ko na nga siya para mapinturahan na natin. Siyempre unahin natin yung primer gray. Tapos wala kasing kulay pink na kulay dun Meron lang peach red, pero parang pink na rin yan. Parang naiiba. Yan. So ito, na primeran ko na siya dito. Yan. Medyo fast forward na lang to So pagtapos natin primeran ng gray, ilalagay na natin yung pinaka main color niya, which is kulay pink. So hintayin nyo sa part 2. Bali mabubuo na yung kulay niya, tapos mag-start na yung makina, tapos malalagyan na natin yan ng gulong, manibela, brake, lahat yan. Mapapaandar na natin sa part 2 yan. So abang-abang na lang tayo sa next video. Ito, wala kayong ibang ihintayin dito kundi pipinturahan ko lang to ng kulay pink. Dapat pantay yung kulay.